Gusto kong sabihin na sa mga naliligaw o nalilito sa gagawin nila, lagi ko lang sinasabi mahalaga ang bawat hakbang, lakad lang, mahanap mo rin ang linya mo. Labas, no? Bilang bahagi tayo ng community. Lagi ko sinasabi, may you sa community. Sa gitna ng community ay you. Kasama ka doon. Bahagi ka ng community, kaya magbahagi ka sa community. Ang panghuli? Well, una si Romar ay naging part ng linya-linya. Malaking naging tulong ni Romar sa amin nung panahon na bumabangon kami from the pandemic. So, hindi na pwede yung sabi ko nga tapos na ang panahon ng hinahon. No, kasi may times na kailangan talagang mas maging firm at tumindig talaga So, yung recent shirts namin ay matakot na ang mga kurakot. Flavie ba na? Si Father Flavie ay parating na. Okay. Oo, dapat matagal ko nang gustong ma-interview si Father Flavie. Yun, palaban, no? Grabe rin. And Na nag-Ramon Magsaysay Award. Ramon Magsaysay Fads. Congratulations, no? Isa sa mga pinakapalaban nating kasamahan. At I think that's a very, very good story to tell na never niyong iniwan yung mga tao and never niyo rin iniiwan yung community ninyo. Ang iba siguro sa inyo, mga class clowns nung high school at college, no? Meron akong kaibigan na ipapakilala sa inyo. Ito si Mr. Ali Sanggalang, ang co-founder at creative director ng Linya Linya. Ginamit ang kanyang talento sa pagiging witty para eventually makapaglaban at makakreate ng community. Halina't samahan kami dito sa Sensei. Kasama ako, si Mr. Romar Chuka. ganun part naman siya, na may mga kasundo kami, hindi. Pero ultimately, I think, ginagawa namin yung tingin naming tama, pinaniniwalaan namin, balik sa core values namin, na fighting for what's true, fighting for the truth. And, yun. So, ginamit namin yung space namin to voice out our concerns as people, no? So, parte ang artists, ang social media pages, ang creators, ang writers, ang musicians, sa lipunan. And actually, napakahalaga ng space na ginagalawan nila dahil yan ang nag-amplify sa mas maraming tao. So, gumagawa na kami ng memes expressing our sentiments. We started creating shirts na mas nilalabas yung sentimento ng mga tao. May example ka? Anong mga example sa palagay mo yung medyo nalabas yung sentiments tungkol saan? Recently, di ba? Marami kami recently, pero siguro yung pinakamahalaga namin noon, yung ang mahalaga lumaban. So rin yun, call for people to go out and vote. So nilabas namin siya nung kampanya. 2022. Yung design niya ay thumb mark na may mga linya sa loob ng thumb mark na yon. Ang nakalagay doon, ang mahalaga katarungan, ang mahalaga kabataan, ang mahalaga kalikasan, ang mahalaga kalayaan, etc. Ang laking statement niya na sinusuot ng mga tao to express their feelings. Isa yun. Recently, siguro mas pointed matapang na rin. no? Oo. Dahil hindi na pwede yung sabi ko nga tapos na ang panahon ng hinahon. No? Kasi may times na kailangan talagang mas maging firm at tumindig talaga So, yung recent shirts namin ay matakot na ang mga kurakot. So, hindi na lang kami ang mahalaga lumaban. Oo. Medyo, kasi nung sinabi na namin ang mahalaga lumaban, lumalaban naman kami, ginagawa niyo pa rin. Ngayon, ang matakot na ang mga kurakot kasi lalabas na kami. Parang ganyan. So, yan ang isang statement namin. And then, meron pa rin naman kami na mas empowerment na hindi naman ganun ka-point. At may fun pa rin. At may fun pa rin. So, yung kalalabas lang namin ngayon, yung tayo ang lakas. Pero naka-highlight yung tao. Tao ang lakas. So, actually, Romar, nung nilabas ko yung content na yun, kinontak kami ni A.G. Sanyo, isa sa mga world-renowned muralist natin. Okay. Siya yung gumawa nito. Kinuha niya yung line na yun, hinirap niya.
nilagay nila sa banner. Mm-mm. Nandun siya nung rally nung Yung linggo. sa trillion Sa peso. trillion peso march. Nandun yung tayo ang lakas. So, yung linya rin namin, alam namin kung gaano ka-powerful. Hindi lang namin siya ginagawa for meme. Gawin niyang meme, tapos ipa-engage yan. O gawin siyang shirt, ipabenta yan. Yung mga salitang ito ay ginagamit na ng mga tao. In fact, gumawa kami ng album ng iba't ibang mga linya na sabi namin, gamitin nyo to, i-print nyo. Nung pumunta kami nung rally, nandun na. Matakot na ang mga kurakot, tayo ang lakas. Ano ba yan? Yung kabahan na ang mga gahaman. Lahat ng mga statements na yun, binibigay namin sa mga tao, gamitin nyo para mga lampag ng mga dapat na lampagin. So yun, going beyond ano na. And syempre, hindi lang sa mga yan, bukod sa shirt, sa content, even the podcast. Even the podcast. Sino yung mga na-i-invite mo na parang masasabi mo na, uy, talagang medyo nandun na napapakita mo talaga yung laban na meron ka ba? So may mga leaders tayo na mga na-invite ko na nakailang beses na sa atin si former Vice President Leni Robredo. Father Flavie ba? Si Father Flavie ay parating na. Okay. Oo, dapat matagal ko nang gustong ma-interview si Father Flavie. Yun, palaban. No? And grabe rin. And Na nag-Ramon Magsaysay Award. Ramon Fads, congratulations. So, isa sa mga pinakapalaban nating kasamahan. At yun. And iba pang mga leaders, ibang mga personalities na kasama ring bumuboses. Yun. Siguro where do you see linya-linya in parang interview sa job interview? Pero where do you see linya-linya in the next 5 years to come? Ano pa yung sa palagay mo mga exciting na mga paparating aside sa niluluto natin na abangan nyo? Abangan nyo. Tingin ko tuloy-tuloy lang yung linya-linya with collaborating with different personalities and groups na may nilalaban din sa kanya-kanya nilang field. Bukod doon kasi parang nagiging na talaga community building, nation building ang linya-linya. So excited ako din to more events, meaningful events na nakaka-create ng impact sa mga tao. So andito naman kami to amplify Filipino, sana the good in Filipino, na from artists to leaders to organizations. Nandito kami para gamitin din yung espasyo namin, ang humor, ang pagiging Filipino humor, para mas makausap ang mas maraming Pilipino, mas magkaroon ng konting tapik sa kanila, para siguro mas maging aktibo rin sa mga nangyayari. So yan, more events, more collaborations, hopefully more merch din, na hindi na lang sa t-shirt, pero marami na rin kaming dinedevelop na ibang products. May plano rin kaming may libro na palabas. Sana magkaroon din kami ng sariling libro. TV show? Why not? Why not? So kung from podcast na eventually it could turn into a TV show. Why not? So yun, siguro sana mas matap din namin ng mga Pilipino abroad. Lalo na ang ganda ng opportunity na to sa show na to, na maraming mga Pilipinong nanonood all over the world. Sana mas matap din namin kayo. The universe, rather. The universe, yeah. Let's talk about itong space na to. Di ba? Dati kasi, very religious din ang space ng linya-linya. Context, nagtrabaho ko dati sa linya-linya. Very religious din. Bakit? Kasi, Glory to God? Glory of God. Glory of God ang pangalan ng building na. So, nung nagtatrabaho ko, sabi ko, para ako nagsisimba kasi pumupunta ako sa Glory of God building palagi. Anyway, let's talk about this space. Bago tong space, kailan ba to? Di ba, na-bless na rin ito? Na-bless din ito. Si Father naman? Earl? Father Earl. Okay. Father Earl. Kasama ko sa Roma. Nag-tour kami. Father Earl ng ng Manila. Arkham. Yan. Father Earl Valdez. Earl Valdez. Yes. Atinista rin siya. Siya nag-bless nito. So, this space. What's this space? Ito ay ang Linya-Linya HQ, no? Na Warehouse nga. Warehouse ang tawag namin. Warehouse. W-E-A-R. Linya-Linya Warehouse. Na may ding-dong. May ding-dong na Image ni Ding Dong. Image ni Ding Dong Dantes sa Ding Dong sa doorbell. Okay, anyway. Una, yung space na to talaga ultimately ay para sa mga staff na. Dumaan kami sa pandemic na masikip.
Pero kasama ang Diyos. Sama ang Diyos. Di ba? Sa glory of God. Oo, na iniyayakap. Ramdam namin ang yakap ng Diyos. Yes. Kasi masikip talaga yung room. Naalala ko lang pag maghuhugas ako ng pinggan, may nakasulat, God knows hugas not plate. Tama ba Ayan, yan? oo. Ay, or hindi. Hindi, Tama hindi yan. ata nalagay doon. Ewan ko, Oo, sabi pero ko. meron akong linya na gano'n. God knows hugas not plate. So, andyan ang Diyos sa mga salita. Di ba? Di ba? Nandyan siya sa mga hirit na yan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. No? So, nanggaling kami sa ganong spasyo. Nung nag-pandemic ay frontliners namin sila. Nag-iimpake sila kahit na may risk. Sila yung lifeline ng linya-linya. Pangako namin, kapag nakasurvive tayo, nag-thrive tayo, magkakaroon tayo ng espasyo na mas komportable sana kayo sa trabaho. So, isa yun sa mga main na Project niya talaga. project namin for them. And then, bilang creatives driven din ang linya-linya, gusto rin namin ng espasyo for our own creatives na maging conducive for work, conducive for creativity. Na pag nandito sila, mas imaginative sila, mas creative sila. So yun yung ginawa namin, kaya ganito rin yung itsura niya. Very modern, very spacious. May drums nga May drums, di ba? Kung ano mang gusto niyo Kulang ng gawin piano, hindi tayo nakapag-jamming. nga eh. Sayang. Pero, yun, and then eventually, we opened the doors to more creatives. So, regular dito na may mga spoken word artists every month na tumutula dito. Recently, may mga rap battles dito. Oo. Flip top. Hindi flip top, pero Sana. underground rap battlings. Pero flip top eventually. Sana. And then, mga musicians, sina Jonoy Danao, mga comedians. Sponge Cola, wala pa. Papunta na tayo sa Sponge Cola, no? Sana Sponge. Sana. no? Sana din dito sa show, Sponge Cola. Oo nga, Sponge. So, si Ebe, tumugtog na dito. Sugar free, iba din sa'yo. Oo, si Eli Buendia. Tumugtog dito. Talaga? Oo. So, proud kami. Cheats, yung bandi na Jim, nandito. Eventually, sana Lola Amor. Sana may misa din. Sana may misa. Ganda. At recollection. Recollection, why not? Comedy recollection. Oo, Di di ba? ba? Mga ganyan. Tama, no? So, very open siya to different activities. May stand-up comedians kami na pumupunta dito. Forums. Like what? In what sense? Mga So, nagkaroon kami ng event dati na may magagawa tayo yung title niya. Okay. It's with different groups like the Probe Team, yung si Jackie Manabat, si Tita Baby. Basically, tsaka yung Movement for Good Governance. Basically, pinag-usapan namin pagkatapos ng eleksyon kung ano pang pwedeng gawin ng mga kabataan, ng nating mga mamamayan, and paano rin nagagamit ng ilang mga content creators yung spaces nila to push for good governance. So, Teka, magbabalik ang sensei. hi, ako si Ali Sanggalang ng Linya Linya. Iniimbitahan ko kayo mag-like, subscribe, follow social media pages ng 5 Siglo. Salamat. Yan. Number 1, a base word will be given. 2, be the first to come up with a witty or funny twist. And last is, explain your new word in one clever line. Basurali, yung mga basura sa rally. Wala. Pero hindi basura ang rally. Ang rally, Okay. tama yan. Dapat ginagawa niyo. Okay, sige, isa pa. So, Ali 1, Romar 0. Feeling ko. Correct. Hindi, pero yun yung sa ano eh. Meron ako. Daya. 1-0 pa rin, 1-0. Kasi gamit mo rin. Mambabatas tayo. Mambabat. Like, bahagi tayo ng batas. Di ba? 1-1. Ako ano? Bahaman.
Ako naman, Magaman dahil sa baha. ako naman, baha na yung Y nakalubog. Parang t-shirt yung nasa isip ko yung Y, para yung baha at saka nakalubog sa bahay. Parang ganun, ewan ko. Pero Gets. anong score nun? Tie. 2-1? Sige. Bisaya yun nasa isip ko Kasi sa di ba? Agay! Di ba? Yung mga Bisaya, agay! Mapapaagay ka sa lagay. Agay ka. Ay, at least, siya na. Collab yun. Collab. Okay tayo. Collab yun. Mga paagay ka sa lagay. Money Hill. Ganda. Di ba? Ano na score na? 2.5 ba? Tabla na. Ang haba na. Challenging Manindigan. Sana hindi mawala, no? Yung paninindigan. Okay. Sa kanya na yun, okay? So, congrats. Nahihirap na. Pero manindigan, di ba? Totoo. So, ano siya? Open forum, libre. At nakapagkwentuhan dito. Very open to So, yun. May mga ganong forum na rin kami. And meron kaming partnership recently lang with Rappler. May plan din kaming magkaroon ng forum dito na mapag-uusapan yung pagtulak for mabuting pamamahala. So, may mga ganon na labas na rin sa podcast, labas sa content. Meron na rin totoong space where people can attend, can go to, and have a conversation. Masasabi mo talaga parang culture bearer kasi parang nakikisabay talaga kayo sa kung ano yung needs ng mga kabataan at ng mga tao ngayon. Yung parang naging mulat sila, no? Curious ako, ano ba itong nasa likod ko na to? Ito. Oo. So, yan ang Freedom Wall namin kung saan malayang magsulat ng kanya-kanyang linya yung mga visitors namin dito. So, mamaya si Romar ay magsusulat. Talaga? Okay. So, kung sino-sinong mga personalities yung nandyan. Again, yung mga nabanggit ko, again, mga ilang leaders natin, si former VP Lenny, nandyan din si Bianca Gonzalez. si Bianca Gonzalez, si dating Sen Laila, kung Laila na ngayon, Laila de Lima, si Attorney Luke Espiritu, mga komedyante, mga rappers, mga Ganda. kung sino-sino pa. So yan, malayang lang yan, makapagsulat kung sino man. Ang dream ko, dumami pa yung walls na ganyan kasi napuno. Di ba? So, dinami-dami ng mga... siguro lang, what are you most grateful for bilang Ali Sanggalang or bilang isang taong naki-dream para matupad itong linya-linya? What are you most grateful for? Siguro, yung mapunta lang ako sa espasyo na palagay ko, binigay din ng Panginoon na magamit ko. And magamit ko siya, hopefully, in a way na magiging proud din akong harapin siya at sabihin nagawa ko yung magagawa ko sa nabigay niyo sa akin. So grateful ako sa kung ano mang maliit na munting mga linyang binibigay sa akin ng Panginoon din para makapagpasaya. So ako siguro the gift of giving joy, yung pinaka-grateful ako. Kasi mahirap tanawin yung mga binabanggit natin ngayon, Romar, yung sinasabi mong culture bearer. Wala kaming panahon masyadong pag-isipan yan. Hindi ako nagkakape at tumitingin sa malayo at sinasabing, Culture bearer na talaga ang linya-linya. Walang ganun. Araw-araw kaming nagde-decide sa mga crucial na decisions dito. Pero siguro, kapag natapos ang isang mahabang araw, may nakita akong isang meme namin na nag-resonate sa mga tao. Natawa sila, natuwa sila. And may magsabi na they got through the day dahil sa isang smile na yun. Yun yung pinaka matimbang sa akin na kaya kong matulog ng nakangiti. Alam mo, natutuwa lang ako kasi parang, alam mo yun, never naman talagang iniwan ni Lord ang linya-linya kasi, di ba,
Glory of God building. 'Di ba? Tapos, yung ano din, alam mo kung kunwari tulungan yung sa pagproseso nung nangyari especially yung pandemic, yung value na you had to let go of the employees pero kailangan alagaan mo pa rin and then eventually na-absorb. I think that's a very, very good story to tell na never nyong iniwan yung mga tao and never nyo rin iniiwan yung community ninyo. And siguro doon, nagpapasalamat ako na-expose ako din sa linya-linya ever since nung unang podcast at yung short stint ko here at ngayon at yung mga collaborations natin. So, salamat na para tayong spiritual direction ulit. So, siguro yun, anything to say to our viewers bilang panghuli? Well, una, si Romar ay naging part ng linya-linya. Malaking naging tulong ni Romar sa amin nung panahon na bumabangon kami from the pandemic. So masaya ako na mag-reconnect kami ni Romar ulit. And masaya ako na marami kaming ginagawa rin ngayon na may sarili na rin siyang na-establish na brand and personality. So parang masaya kami na makapag-reconnect and makagawa pa ng mga proyekto na hopefully makakapagbigay ng impact pa sa mga tao. Pero yun, ako, anong pwede kong sabihin? Yung lagi ko lang sinasabi, kasi marami sa atin ngayon ay maraming pinagdadaanan. Mga personal na buhay, pero bilang isang komunidad din, bilang isang bansa, hindi madali yung nangyayari. Maraming problema, maraming apektado, marami tayong mga kababayan na lubog sa baha, marami tayong kababayan na hindi natatanggap yung serbisyo na dapat nilang matanggap. So, una, sa personal level, gusto kong sabihin na sa mga naliligaw o nalilito sa gagawin nila, lagi ko lang sinasabi mahalaga ang bawat hakbang, lakad lang, mahanap mo rin ang linya mo. So, parang kapag, minsan naliligaw tayo dahil ang layo rin ng tanaw natin. Pero yung kada hakbang, kada araw na may nagagawa kang nasa tamang direksyon. At tingin ko malaking hakbang yun. At kung nasa tamang sinusundan mo rin yung loob mo, yung sigurong gabay din ng Panginoon. Kapag ka naglalakad ka, dadalhin ka niya sa direksyon na nararapat para sa'yo. And then, para naman sa labas, bilang bahagi tayo ng community. Like ko sinasabi, may you sa community. Sa gitna ng community ay you. Kasama ka doon. Bahagi ka ng community, kaya magbahagi ka sa community. So marami tayong, alam ko may mga personal tayong laban, pero may mas malaki rin tayong laban na hinaharap bilang isang bansa. Sana sa munti mong paraan ay maging mas maparinig mo ang boses mo, mas maging aktibo ka sa ginagawa mo para makatulong din sa collective efforts natin to make this country better. Ganda. Para ako naiiyak dun, pero pipigilan ko. Okay. Pero yun, maraming salamat, Ali, sa iyong pagtanggap nito at pagpapatuloy sa inyong tahanan. Siguro isang masasabi ko ay gets ka namin. Di ba? Yun. Tsaka ito yun, Romar, magpatuloy at tsaka magpatuloy. Yun. Ganda. Salamat. Maraming salamat. So, dami natin natutunan ngayon. Dami natin natutuhan ngayon dito sa ating pakikipag-usap kasama si Ginoong Ali Sanggalang, ang Creative Director at ang co-founder ng Linya Linya. So, thank you very much at ito ay isang episode ng Sensei. Grabe kahit puns or mga memes, pwede mo palang ipangalandakan kung ano yung paninindigan mo. Ikaw, bilang viewer, ano yung favorite part mo? That was my favorite part too. Muli, samahan nyo kami sa susunod na episode ng Sensei para sa mga masasayang kwentuhan kasama ng ating mga guests. At kasama ako, si Mr. Romar Chuka. Saan pwedeng makita ng mga tao at makasalamuha ang Linya Linya? So, online, ang Linya Linya ay nasa linyalinya.ph. Nandiyan ang aming mga produkto. So, ginagawa namin, mga everyday,
expressions, no? Statements na nasa t-shirt, nasa iba't ibang merch, nasa mug, nasa tote bag, etc. Linya-linya.ph, ang maganda dyan, we ship worldwide. So, for sure, pag tinignan nyo yan, maiisip nyo, gets kami ng linya-linya. Nakaka-relate ako dito. So, kung interesado kayo, nasa linya-linya.ph lahat. Pero, sa social media, content page kami, araw-araw kami nagpo-post ng mga linya, no? Ng mga memes, ng mga Wallpaper. content, ng wallpapers. Hanapin nyo kami sa Facebook, no? Linya-linya. And then sa Instagram, nandyan din kami at linya-linya, pati sa X, pati sa TikTok, nandyan kami. Sa The Linya Linya Show naman, hanapin nyo rin kami sa Spotify at sa YouTube. Sana makapag-subscribe kayo dahil masaya rin yung mga kwentuhan natin doon. At ito namang Linya Linya HQ, located kami sa Libis, Quezon City. At kapag kailangan nyo ng panahon din, na hindi lang nasa online, actual na mga events, meron kaming mga music shows, comedy shows, iba-iba pang mga klaseng shows dito sa Linya Linya HQ. So, yun, sana subaybayan nyo ang Linya Linya, yung mga ginagawa namin na to. Stores. Meron kaming physical stores sa may Uptown Mall BGC. Nasa second floor kami, malapit sa Converse. So, may maliit kaming stall dyan, maraming pumupunta doon para makita yung actual products. Dito naman sa Libis, Quezon City, sa Magnitude Building, sa may E. Rodriguez, nasa 5th level kami. Bukas din tong opisina namin. Habang nagre-record tayo, kanina may mga bumibili ata. Pwede kayong bumisita dito para makabili ng products. Ang ganda. Shopee, Lazada, nandyan din kami. Nice.